nagpapalipat sa bunga ng Pangulong Bongbong Marcos? Sa mga kapulisan, dahil naniniwala tayo na sila ay nandyan upang tayo ay protektahan. Hindi tayo kagaya ng ibang grupo na tinatapunan sila ng mga dumit putik. Hindi po natin gagawin yung mga Pilipino sapagkat ang kalaban natin ay hindi ang mga pulis, kung hindi ang mga politikong kurakot na kumakain sa kaban ng bayan. Mga kapatid kong Pilipino, Mr. President Martin Romualdez, Mr. Zaldico, hindi naniniwala ang taong bayan sa sinasabi ni Claire Castro na gumagawa ng malawakang investigasyon ang administrasyong ito. Mr. President, paano maniniwala ang taong bayan at ang Pilipino na may patutunguhan at may mapupuntahan ng investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa pagnanakaw? Budol! Nakakapagtaka mga Pilipino sa pangunguna ni Senate President Z. Escudero at ang Blue Ribbon kay Durante Marcoleta na paamin nila si Diskaya na kasabwat sa pagnanakaw si Martin Romualdez at si Zaldico. Pagkatapos pinatawag si Congressman Toby at sinabi ni Congressman Toby na kasama si Zaldico at si Martin Romualdez sa pagnanakaw ng buwis ng bayan. Ngunit ang nakakapagtaka, matapos sabihin ng pamilya Diskaya at ni Congressman Toby na sangkot si Martin Romualdez at si Zaldico sa pagnanakaw, ay nang gabing yun pinalitan nila ang Senate President. Bakit kaya pinalitan? Baka mapisto! Try natin mag-move. Hold your fire. Magsalita tayo. Marami po ang gusto marinig doon. I-move natin ang mikropono papunta doon upang makapagsalita si Brother Park. At na mapakinggan po ang kanyang boses. Unti-unti nandun ang mga flag park. Halika. Mr. Technical, i-move na namin ito. Lilipat. Dami na ng tao dito. Ako mga kababayan, dumami ang tao. Mga kababayan, lalapit po tayo at dadali natin ang maabot nito. Magsasalita kabayan. Mga kababayan, Baka natin. sinayalik po ito. Mark, Malario Mark. Mag-move na po tayo dito. Sorry. Wala makakapot. Mga kababayan, pwede ba namin mapakinggan mula dito? Abangan natin, saglit lang. Mga kababayan, Peter, tingnan mo natin dito. Wait, para sabay-sabay tayo. Saglit lang. Okay, wait lang. Okay na ba? Pwede pa. Ulong pa sa mga kababayan! Mga Pilipino! Okay na dito, okay na. Dito. Kamay mo kumabot ka dito. Kita natin para coordinated. Inaabot yung mic. Gusto kayo. Okay na, final, bro. Okay na. Ulitin ko ang kaninang sinasabi ko mga kapatid. Wala na tayong mic. Wala na tayong sound. Ayan. Para magkarigigan. Go ahead, Mark. Inulit ko ang aking sinasabi kanina mga kapatid na hindi tayo naparito kagaya ng ibang mga grupo na tinatapunan ng putik, basura ang mga kapulisan. Sapagkat tayo ay naparito upang hindi labanan ang mga kapulisan kung hindi labanan ang korupsyon sa ating bansa. Tama! Hindi po pwede na matapos ang taong ito na hindi mapapanagot ang mga politikong kumain sa bayan ng tao. Hindi
politiko na ang gagamitin nilang pera sa kanilang Christmas, sa kanilang party, sa kanilang bakasyon ay pera ng taong bayan. Hindi pwede na matapos ang administrasyong ito na hindi may pakulong si Martin Romualdez at si Zaldico. Kami po ay nananawagan, Mr. President Bongbong Marcos. Ano ang klaseng investigasyon ang kailangan ninyo? Hindi ba sinabi na ng Vizcaya family? Hindi ba sinabi na ni Congressman Toby na sangkot sa pagnanakaw si Zaldico pati si Martin Romualdez? Anong investigasyon pa ba ang kailangan? Ang taong bayan hindi naniniwala Bongbong Marcos na may patutunguhan at may mapupuntahan. Paano maniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan ng investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno? Kaya ang taong bayan, Mr. President, pati dyan sa tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, kung ikaw ay sinungaling, huwag mong idamay ang taong Pilipino. Sinungaling! Pinuin mo, saan ba nanggagaling ang fake news, hindi ba sa bunga ng Pangulong Bongbong Marcos? Tama! Nung sinabi niya sa kanyang zona na mahigit 5,500 ang flood control project ang natapos. Yan po ay sinabi ni BBM. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang 5,500 na project control dito sa bansa? Hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami maging sunod-sunuran sa mga congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan. Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Martin Romualdez, mahiya ka naman. Pati ikaw, Zaldico, mahiya kayo. Pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Pinuin mo kung gaano ka walang hiya ang mga anak ng politikong kumakain, pati anak ng mga kontraktor. Hindi sila nahihiya mag-flex ang mga kayamanan nila. Pero ang mga kayamanan yan ay galing sa ating mga Pilipino. Tingnan nyo si Tela Alonte, pati si Clarin ko, kumakain sa ibang bansa, nagkakahalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino, may mga bata na tutulog na walang makain, may mga Pilipinong lumulusong sa baha, habang ang mga politiko ay nagbabakain. Mga kapatid kong Pilipino, lahat ng sangguniang kabataan, mga youth leader at taong mamamayan sa Pilipino, huwag na tayong magbinibinyan, huwag tayong magbulag-bulagan sapagkat daw pagkatagal na nilulok lang tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Tama na, sobra na! Tama na ang nakawan! Tama na ang korupsyon! Mr. President, hindi nyo na po mabubunod ang Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay hindi po makakaya mo. Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw sila ko! Marcos magnanakaw! Marcos, Marcos magnanakaw! Marcos, Marcos magnanakaw! Magnanakaw sila ko! Mga Pilipino, kumirsi na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbigay-bigyan sa mga katabi sa salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko merong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi pahabain ang termino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Kaya mga kabayan, hindi tayo
susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez pati si Taldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawan sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Siya ang nagpapahintulot sa mga nagawan dito sa gobyerno kung gaano kawalang niya ang gobyerno ito sa ating mga Pilipino. Pinabawi nila tayo. Tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. Okay. At dahil dyan, Park. At dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino. Palayasin! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 The people united will never be defeated! 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 Ayun! May isa pang volunteer na magsasalita. Okay, 10 seconds. Kaya, Mr. Marcos, magpahuway ka na sa Paway, Ilocos Norte. Pawa ka naman! Magpahuway ka na! Magdiskanso ka na sa Paway, Ilocos Norte. Maraming Apo Ferdinand Marcos Jr. Nung mabalin, nung alam makabalin na, ang bumabakan, mangkasikamit, tikas na mga kababayan mo. Asla na din nila Ilocos nga nakururay da di aramid nga kapagsyatan di amin nga Pilipino regardless of their culture to their traditions. Unity in diversity. Hoy! Ang taong bayan! Maraming salamat kay retired Colonel Puntapay. At nakita ko na ang grupo nila retired General Felizardo Simoy. And of course, ang kinikilala na kapartner ni Tatay Digong at tagapagtanggol ng batas, kapayapaan at katarungan, kasama natin sila Tatay Rani mula sa Quezon City. Ayun! Mga kababayan, may magbibigay po ng mensahe bago po ang awitin ng ating mga mang-aawit at ng isang mga missionary. Magandang gabi po. Unang-una, nais kong batiin ang mga kababayan natin, si Eric, na nag-organisa sa pagkilos na ito para tayo sama-sama sa kalye at isigaw. Saka si Tatay Rani. Si Tatay Rani, Mabuhay ka! mabuhay ka, Tatay! Para isigaw at atin pong ilahat kung gano'n na nauubos yung pasensya ng taong bayan sa mga nangyayari ngayon. Bibigyan ko lang kayo ng kaunting paalala. At syempre pala, salamat din sa mga nagsisipa rito. Kasi pagka nagrarally yung kabila, sinasabi ng media, napakaraming tao. Pero ang kuha, puro close-up, dadalawang punang sila. Pero pagka tayo nag-werga, nag-rally, napakarami talagang tao. Kahit lagyan ng anong tawag doon, camera sa itaas. Anyway, gusto ko lang purihin ang mga Pilipino sa kanyang pasensya. Sapagkat mayroong panahon sa ating kasaysayan na ating pong pinalayas ang tatay at ang pamilya ng diktatura Marcos. Ngunit ang sunod noon, mga taon na wala ring pagbabago.
ang mga politiko, kanya-kanyang nakaw. Ang mga Pilipino na natiling tahimik at mapagpasensya. Dumating ang panahon na ating pong inihalal ang ating Vice Presidente. Yun ang gusto natin na mamuno. Pero nabalitaan na lang natin ang ating Vice Presidente tumakbo na lamang pangalawa at nagbigay daan sa isang Marcos Jr. At pagkatapos noon, sinuportahan natin dahil panawagan ng Vice Presidente, magkaisa tayo. Nanalo ang Marcos Sara Unity. Hindi pa nagtatagal. 3 taon ang lumipas. Nagkanakawan na. Nawala na. Nasira ang unity. Nasira ang tiwala. Ang idinidikdik at pilit inilalagay, ginagawang pulutan, Sara Duterte. Pananagutan, ang sabi. Pananagutan. Pero ang mga magnanakaw, hindi nananagot, bagkus gumagawa ng investigasyon. Paano at kailan nangyari na ang mga nagnanakaw ay mag-iimbestiga sa kanyang krimen? Baliktad! Pwede ba yun? Baliktad na! Umasa tayo noon. Nababawi ang Marcos. Kung mahalal natin muli, dahil wala naman tayong magpilian. Kung maihalal natin muli yung ating yung BBM na sinuportahan ng ating pangunahin at paboritong kandidato, baka bumawi. Baka bumawi. Baka linisin ang pangalan nila. Baka nga mali ang taong bayan. Baka nga mali ang kasaysayan. Pero ano nangyari? Lalo pong lumaki ang pagnanakaw. Nasira po ang tiwala. Ngayon, ang tanong ko lang sa kanya, dahil 3 taon po, wala nang nangyari, ang tanong ko lang ganito. Mahal na Pangulo! Huwag tawagin mahal yun. Huwag kang tawagin ng mahal. Sige. Gagalit yung mga tao. Mr. President! Hindi ba presidente? Merong kasabihan sa Ingles na ang sabi, ha? Na ang sabi, patagaluin ko na lang. Ay, ang problema, no? It rises and falls on leadership. Di ba? Lahat yan, pwede natin imbestigahan, isisi sa kung sino, pero ang sabi, ang problema ay nasa liderato. Kung sino ang namumuno, siya ang may problema. Siya ang dapat na gumagawa ng solusyon. Ang masakit, baka ang ating Pangulo ang problema. Kaya walang nangyayari. Kaya ang tanong ko sa iyo, Mr. President, ninanakawan po at patuloy na nananakawan ang sambayan ng Pilipino. Ang tanong ko sa iyo, paano mo kami ngayon gustong mag-react? No? Sabi nga ng mga nagsisipagwelga, nagsisipagrally, ginagahasa ang sambahayan. Ang tanong ko sa iyo, Mr. President, paano mo ngayon gustong mag-react ang sambayan ng Pilipino? Sa ibang bansa,
konti lamang. Hindi kasing laki ng atin ng korupsyon. Pero nag-aaklas na at gumagawa ng karahasan ang mga mamamayan. Sa atin, gaya ng sinabi ko noong una, kapuri-puri po ang mga Pilipino na kayang magtiis ng matagal, kumikimkim ng galit, hindi nag-aaklas at mayroong sentido para mag-isip na dalhin na lamang natin sa lansangan yung ating mga damdamin at doon natin ipahayag. Mr. President, ang pakiusap ko po at panawagan at marahil ng buong sambahayan, isipin po ninyo mabuti. Aantayin po ba talaga ninyo na sa taong bayan manggaling ang reaksyon o ikaw na ang magkukusang gumawa ng solusyon? Maraming po salamat. Eric, maraming salamat. Ipahinga ang iyong lalamunan at hanggang magdamag ito hanggang 7 a.m. And then balik ko na tayo. Okay, Kapiter. Nagpapasalamat po ako sa kanila. May narinig ako ng pinati na isang pare na nasa kabiron. Maraming salamat, Father, sa paglahok. Ngayon, pagkakaroon ng mga maraming rally, gusto na namin tayo alalahanan at sa mga rally na ginagawa namin, hindi po namin imbitado ang mga komunista. Hindi po namin sila kasama. At nananawagan ako at nagpapaalala kami sa mga estudyante ng Lasal Ateneo. Estudyante ng Lasal Ateneo UST. UP. Huwag po kayong sumama. Huwag po kayong sasama sa mga rally na imbitado ang Makabayan Black, ang Communist Party of the Philippines. No? Tama! Nananawagan kami, no? Sa mga kabataan. Nananawagan kami sa mga kabataan, lalo na yung mga kasapi, yung mga kabataan ng Akbayan. Yung mga kabataan nila Risa Ontiveros. Huwag po kayong sasama sa Makabayan Black. Okay? Okay? Paalala lang po. Salamat po. Salamat. Maraming salamat kay Kapiter Buto. Okay. Gagawin sa lahat, bago ko sasabihin ang manifesto ng mga indigenous people, mga tribo, tayo muna ay kakanta ng bayan ko. Okay. Kakanta daw tayo ng bayan ko. Ang iba tinatawag nila, ibon man may layang lumipad. Pero yan ang title niya, bayan ko. Start tayo sa preach, ha? Kay sarap mabuhay. Wait lang, ayusin na namin. At dahil hindi lamang microphone na napapaos at si Eric, pati yung recording na paos rin. Okay. Ay may kalayaan. Yan naman ang kalayaan.
gabi. And babasahin ko sa inyo ay ang manifesto sa pagbabago, manifesto sa pagbabago. Galing ito sa mga tribong pamayanan at katutubong mga Pilipino. Babasahin ko po ang manifesto sa pagbabago ng political gobyerno. Kaming mga katutubo na nasa indigenous cultural communities at saka mga IP, no? Na may karapatan sa batas RA, Republic Act 8371, sandali lang, ay pinal na nagpapahayag ng sariling paninindigan. Sa English, yan ay right of self-determination. At ang pagtatapos ng pansamantala ng politikong namamahala at ipapasok ang sariling paggogobyerno sapagkat meron siyang right of self-governance under Chapter 4 Republic Act 8371. Ipapasok ang divino gobyerno, divine governance, sapagkat sugdulan ng masama at may paglabag sa batas na nagresulta ng paghihigahos ng bansa. Aming papalitan ito ng divino gobyerno. Ulitin ko, aming papalitan ito ng divino gobyerno. Piniling sistema na malinis at walang korupsyon. Salamat sa lahat sa pakikinig ng panindigan ng mga tribo. Hello, Eric. Sino ang sunod? Si Syra na, Syra! Sino yung sunod? Eric. Simoy. Halika, Simoy. Sige, tawagin mo. Para masimoyan natin yung korupsyon. Halika. Ganun kung tapay